Hindi sinungaling ang anak ko. Para sabihin ko sa'yo, maayos ko siyang pinalaki. May tataya na dumidisiplina sa kanya. May mga tiyahin niya na nagpapangaral sa kanya. Eh, yung anak mo, wala naman, di ba? Uuwi ka ng gabi, aalis ka ng napakaaga. Hindi mo alam ang kalokohan yan. Tapos ngayon susugod ka sa bahay ko, galit na galit, ha? Yun na nga eh. Kasama mo palaging anak mo, pero hindi mo maputol ang sungay. Paano? Sa halip kasi na bigyan mo ng disiplina, sinasabayan mo pa ng pagiging masama. Sa bagay, sino nga naman na magiging idolo niyan? Malamang ang nanay niyang wala ring modo. Ayoko sa lahat yung may nananakit sa anak ko. Aba, kahit na magkamatayan tayo ngayon, ilalaban ko ang anak ko. Hindi ko to palalampasin. Ilang beses ko na kayong pinagbigyan Tingnan natin kung hindi mapahiya ang anak mo. Magre-request ako ng copy ng CCTV. Sa barangay tayo mag-usap ngayon. Ang mga bata raw ay hindi nagsisinungaling. Ngunit hindi ganon ang pagkakakilala ni Freya sa kapitbahay nilang si Renzo na hindi nagsasabi ng totoo at hilig ang pagsisinungaling na tila ba kinukumbinsi rin ng ina. Dahil sa ganitong pag-uugali, nakakapagpahamak siya ng ibang tao. Isa rin ito sa magiging dahilan para parusahan siya. Magagawa pa kayang magbago ng isang bata o sadyang dadalhin niya ang ganong ugali kasama ang sumpa habang siya ay nabubuhay? Opo, nakita ko po siya kanina, ginugunting niya yung mga halaman niyo. Sinabihan ko na po siya kaso po ayaw naman niyang makinig sa akin. Hala, hindi Bakit ko naman guguntingin yan? Alam ko na nga na sinabi niya sa akin na huwag ko yung gagalawin. May nakasulat din dyan Ikaw nang bibintang ka na naman. Hindi mo naman nakita. Nakita ko talaga. Hawak mo pa nga yung kulay blue na gunting Tapos binebilatan mo pa ako kapag sinasabi ko sa'yo na huwag mong galawin. Anong pinapalabas mo rito? Na sinungaling ang anak ko? Ikaw kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi mo Mamaya ikaw pa may kagagawan yan. Opo, siya po talaga, Mami. Tapos nakita ko siya at sabi ko sa kanya na magagalit nga si Ate Lorna. Kaso sabi niya pa sa akin na ano raw po ba ang pakialam ko. Oh, nakita mo na? Ikaw naman pala may kasalanan. Hala, hindi po. Sinungaling ka naman, Renzo. Huwag mong pagsasabihan ng ganyan ng anak ko, Kahit na kailan, hindi namin yan tinuruan na maging sinungaling. May disiplina yan. Baka ikaw ang walang disiplina. Paano? Wala kang gabay ng tatay. Yung nanay mo walang ibang inatupag kundi ang trabaho. Ang bata-bata mo pa, napakasinungaling mo na. Oo nga. Huwag mo sa akin isisi yung mga ginagawa mo, Wala naman akong kasalanan sa mga ganyan. Umalis na rin ang mag-ina sa harapan ni Freya. Dahil siya na ang napagbintangan sa bagay na hindi naman niya ginawa, siya na lamang ang naglinis ng mga kalat. Humingi siya ng tawad habang pilit pa ring nililinis ang kanyang pangalan. Nang pumasok siya sa loob ng bahay, doon lang dumating ang kanyang ina. Halatang pagod ito sa trabaho. Dalawa lang silang magkasama sa iisang bahay dahil sumama na sa ibang babae ang kanyang ama. Ang lola at mga tiyahin naman niya ay nasa malayong lugar. Silang dalawa lang talaga ng ina ang magkakampi, lalo na't bagong lipat lang sila sa bahay na tinutuluyan nila. Ang bahay na tinutuluyan nila ay pag-aari ng pinsan ng ina ni Freya. Dahil nagtungo na sa ibang bansa ang may-ari ng bahay, sila na muna ang pinatuloy para daw hindi na sila gumastos pa ng bayad sa upa. Kinabukasan, walang pasok sa trabaho si Isabel, kaya tanghali na siyang nagising. Naabutan niya ang anak na naglilinis sa labas ng bahay. Ano nangyari dyan? Bakit ang daming kalat? Paano po yung kapitbahay natin? Yung anak nun? Ang kulit po niya kanina tapos hinihila-hila niya yung basurahan. Tapos po, ayan, natapon dito sa tapat natin. Pinapalinis ko sa kanya, ayaw naman niyang gawin. Tapos nagagalit pa yung mama niya. Inalam ni Isabel kung sino yon. Pinuntahan niya para kausapin ang magulang nito. Ano na naman ba? Nagluluto ako ng pananghalian namin Yung anak mo raw kasi nagkalat doon sa tapat namin. Bakit hindi mo naman pagsabihan? Anak ko na naman ang may kasalanan. Andito na yan sa bahay kanina pa. Paggising niyan, hindi yan lumabas.
Ano ba naman yung anak mo? Bakit naman hindi mo siya pagsabihan para hindi siya maging sinungaling? Hindi sinungaling ang anak ko. Aba, mas lalo namang hindi sinungaling ang anak ko. Halika nga rito, Renzo. Ano tong sinasabi na nagkalat ka? Po, hindi po Hindi nga ako lumalabas ng bahay. Kanina pa po ako nanonood ng TV eh. Kanina po sumilip ako sa bintana tapos nakita ko si Freya na nilalaro yung basurahan nila. Iniikot-ikot niya pa nga yan. Tapos sabi ko sa kanya na huwag niyang gawin kasi po marumi po yun. Baka ako magkasakit siya. Kaso po hindi naman po siya nakinig sa akin. Tapos ayun, bumalik na po ako sa panunood. Hindi ko po alam kung anong nangyari. Lo, hindi ganyan ang nangyari. Nasa labas ako kanina tapos bigla kang lumapit sa akin. Nakita mo yung basurahan tapos inikot-ikot mo. Ako ang nagsabi na wag mong gawin dahil marumi yun. Tapos nung binitawan mo, sinipa mo kaya nagkalat ang basura. Magsabi ka naman ng totoo. Hoy bata ka, kung talagang totoo yung sinasabi mo, bakit hindi ko nakita ang anak ko na lumabas ng bahay, ha? Dapat kasi dinidisiplina yung mga batang ganyan. Naku Isabel, kapag yung anak mo lumaki-laki pa, ewan ko kung hindi mo yan magisakit ng ulo. Ngayon palang nagsisinungaling na siya. Paano pa kaya sa mga susunod? Baka mabuntis yan ng maaga dahil magaling siya magsinungaling. Hindi na nakipagtalo si Isabel. Gusto niyang maging tahimik ang buhay nila. At sinabi na rin sa kanya ng pinsan na huwag na niyang intindihin ang mga kapitbahay nila. Pero kahit na nananahimik na si Isabel, ramdam pa rin niya ang labis na pagkainis. Mama, sorry po Hindi naman po ako nagsisinungaling Kasi sabi niyo sa akin na masama yun. Totoo po yung sinabi ko kanina. Naniniwala naman ako sa'yo. Ewan ko lang dun kay Ira. Halata naman na anak niya ang nagsisinungaling. Bakit po kaya ganun si Renzo? Kinukonsinti kasi ng nanay niya kaya ganun. Tingnan mo, sa huli niyan siya rin ang mahihirapan sa pagiging sinungaling ng anak niya. Ngayon pa lang, pinapakita na niya sa bata na tama lang yung ganun. Ewan ko na lang kapag siya na ang pinagsinungalingan ng anak niya. Baka hindi niya kayanin. Hayaan mo na nga lang. Iwasan mo na lang ang bata na yon ha. Mukhang hindi nadidisiplina ng nanay Tapos kapag napagsabihan, magagalit naman. Ilang araw pa ang nakalipas, sadyang walang nagbago sa pag-uugali ni Renzo. Dahil wala silang pasok sa paaralan, madalas na nasa bahay lang ang mga bata. Dahil mag-isa nga lang si Freya, lumalabas siya para makihalubilo sa ibang mga bata. Minsan naman ay nasa tapat siya ng kanilang bahay. Isang tanghali, habang nakaupo sa tapat ng pinto si Freya, nakita niya si Renzo na may bitbit na patay na sisiw. 2 sisiw yun. Alam niya kung saan yun kinuha ni Renzo. May isa kasi silang kapitbahay na may alagang manok. Mukhang gumawa na naman ng kalokohan si Renzo at umiisip ng paraan kung paanong hindi siya ang sisisihin. Walang ibang bata sa labas. Marahil ay pinapatulog ng kanilang mga magulang. Hoy Renzo, wag mo yan dyan ilagay. Sabihin mo na lang dun na napatay mo yan. Bakit ko naman sasabihin ha? Hindi ko naman sinasadya na maapakan ko sila. Yun naman pala hindi mo naman pala sinasadya Aminin mo na lang tapos humingi ka ng sorry. Mamaya niyan kung sino-sino na naman ang pagbibintangan nila. Ako na naman ang nakakita, mamaya sa akin na naman ang sisi. Makapasok na nga sa loob ng bahay. Bahala ka dyan. Hindi na inalam ni Freya kung ano ang gagawin ni Renzo. Gusto niyang magtago dahil alam niyang sa kanya na naman ibabato ang sisi. Hindi nga siya nagkamali. Dahil ilang oras lang, may kumakatok na sa kanilang pinto. Kinakabahan siya lalo pa at wala ang kanyang ina. Masungit pa naman ang may-ari ng mga sisiw. Marahang binuksan ni Freya ang pinto. Bakit po? Siya po yun. Ang sabi niya po sa akin kanina na kunin ko yung mga sisiw kasi gusto niyang may alagaan siya. Wala raw po kasi siyang kasama sa bahay nila Kaso nagulat ako bigla naman niyang pinatay. Tingnan niyo po nandiyan sa tapat ng bahay nila, nakalibing yung mga sisiw. 2 po yun. Galit na galit ang lalaki habang nagbibigay ng kasinungalingan na kwento si Renzo.
Halos mangiyak-ngiyak naman si Freya dahil hindi niya alam kung paano niya ipagtatanggol ang sarili. Lalo na nasa tabi lang din ng bata ang ina nito. Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Nung dumating yan dito, puro na lang perwisyo. Nung nakaraan lang may sinira yan na halaman. Ngayon naman idadamay niya pa ang anak ko sa kalokohan niya. Wala ang ina niya, nasa trabaho. Walang gabay kaya ganyan ang ugali. Nakakaawa sa totoo lang pero dapat dyan, binibigyan ng leksyon eh. Hindi po ako ang nag-utos kay Renzo. Hindi naman po kami magkaibigan eh. Saka siya po ang nakita ko kanina na may hawak ng mga sisiw. Ang sabi niya pa sa akin, hindi niya raw po sinasadyang maapakan ng tama lang yan sa'yo. Sa susunod na magsinungaling ka at idamay mo ang anak ko, hindi lang sampal sa bibig ang aabutin mo sa akin. Baka lamukusin ko pa yung bibig mo. Buisit na batang to. Dapat alam ng magulang mo yung ginagawa mo eh. Kung hindi ka niya kayang alagaan, kumuha siya ng ibang magbabantay sa'yo. Dapat hindi yung takot na pagsabihan ka kapag nagsisinungaling ka. Hindi naman po kasi akong may kasalanan eh. Si Renzo po yun. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi po ako tinuruan ng mama ko na magsinungaling. Mas lalo naman po ako. Mami parang sinasabi niya na tinuturuan mo ako magsinungaling. Anong ibig niya sabihin doon? Na sinungaling ka rin po? Wala talagang galang ang mga batang ganyan. Napabayaan na ng nanay. Kaya siguro wala yung tatay dahil ganyan ang ugali niyan. Ay nako, ayoko ng stress. Hintayin niyo na lang ang nanay niyan tapos pagbayarin niyo ng utang niya. Huwag niyong palampasin niyang ganyan. Nako, dahil mamimihasa yan. Baka sa susunod nakawin niya ng mga manok mo. Isa pa naman sa ugali ng mga sinungaling ang pagiging magnanakaw. Wala nang iba pang nagawa si Freya kundi ang maiyak. Hindi na rin naman niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo pat galit na rin ang lalaking may-ari ng sisiw. Sinabi nito sa kanya na babalik na lang siya mamaya kapag umuwi na ang kanyang ina, para pag-usapan kung paano nila mababayaran ang dalawang sisiw. Pinagbantaan din siya nito na baka ipabarangay sila kapag inulit niya ang pagnanakaw ng mga sisiw. Habang si Renzo, na tunay na may kagagawan ng pagkamatay ng dalawang sisiw, ay malaya sa kahihiyan. Panay pa ang asar niya kay Freya. Halata na wala siyang ibang pakialam kung nakakasakit siya ng ibang tao dahil sa pagiging sinungaling niya. Sumusuporta naman din ang kanyang ina. Ilang oras lang din ay dumating na ang ina ni Freya. Kinausap nito ang lalaking sumugod kanina at nakiusap na babayaran na lamang niya kapag nakasahod na siya. Sorry po, Mama. Hindi naman po kasi ako ang may kagagawan nun eh. Si Renzo po yun. Alam ko. Doon pa lang sa paliwanag sa akin kanina, alam ko na kung sino ang may sala. Wala lang akong panahon makipagtalo eh. Saka masama ang pakiramdam ko ngayon. Naiinis na ako sa bata na yun. Ang galing magsinungaling. Mukhang naturuan talaga ng nanay. Hindi na po ba siya pwedeng pagsabihan, Ma? Ako po kasi nang ako ang tinuturo niya eh. Wala naman ako ibang ginagawang masama sa kanya. Nakita ko lang naman siya kanina, tapos ako na yung pinagbintangan niya. Nagalit pa sa akin yung mama niya dahil nagsabi ako ng totoo. Ganyan talaga, anak. Nagagalit ang mga taong sinungaling sa marunong magsabi ng totoo. Kahit na anong mangyari, huwag kang gagaya sa ginagawa niya, ha? Dahil hindi man sa ngayon, darating din ang araw na sila ang aani ng ugali na tinotolerate nila. Sila ang nagtuturo sa anak nilang maging sinungaling. Kapag dating ng panahon, sila na ang pagsisinungalingan yan. At kapag nangyari yon, sila naman ang mahihirapan. Gaya ng kung paano nila pahirapan ng ibang tao. Ganon ang palaging pangaral ni Isabel sa kanyang anak. Hindi lang naman si Renzo ang nakilala niyang batang sinungaling, na sa huli ay naging mabigat na problema ng kanilang pamilya. Kaya naniniwala siya na kung ano ang pinakikita nila kay Renzo ay ang ugali na mararamdaman din nila pagdating ng panahon. Sa mga araw na lumilipas, hindi lumalabas ng bahay si Freya dahil naiisip niya na kapag nakita na naman siya ni Renzo, gagawa na naman ito ng kalokohan at sasabihin na siya na naman ang may kagagawan.
Sumapit ang linggo. Walang trabaho si Isabel, kaya lumabas sila ng anak. Nagsimba muna sila bago nagtungo sa mall. Malapit na maggabi nang makauwi sila at nakita nila na nasa tapat ng bahay nila si Ira at ang anak nito. Ano nangyayari? Oh, andyan ka na pala. Alam mo ba ang ginawa niyang anak mo kanina? Anak ko? Wala kami sa bahay buong maghapon ah. 6:00 pa lang nasa labas na kami. Nagsimba kami tapos nagdala. Anong pinagsasabi mong ginawa ng anak ko? Galing ka ng simbahan, nagsisinungaling ka? Try mo kaya na isama ang anak mo sa simbahan para siya naman ang maturuan doon kung bakit masama ang magsinungaling. Hindi yung hinahayaan ninyo ng ganyan. Aba, huwag niyo palaging dinadamay ang anak ko. Wala siya rito, kaya malamang yung sinabi ng anak mo, siya ang may kagagawan niyan. Hoy, huwag mo sabihing sinungaling ang anak ko. Mas lalo namang hindi sinungaling ang anak ko. Ano palang ginagawa mo dyan sa bahay namin, ha? Malamang may sinumbong sa'yo yung anak mo na gawa ng anak ko. Sino gagawa nun kung wala kami rito? Baka may ibang nakikita yung anak mo na hindi namin nakikita. Hindi naman po ngayon eh. Kahapon pa po yun. Kasi po nakita ko siya na nagkakalat siya sa bakuran ni Ate Lara. Bakit wala namang sinabi sa akin kanina si Ate Lara? Magkatabi kami sa simbahan kanina. Tapos nakasama pa namin kumain. Kahapon ba? O sige, sandali ha. Tatawagin ko si Ate Lara. Hindi na, wag na. Pababayaan ko na lang to. Pero pagsabihan mo yung anak mo. Sa bahay naman pala ni na Ate Lara eh. Bakit ikaw ang susugod sa bahay namin? Hindi mo naman bahay ang nagkaroon ng kalat, hindi ba? Sus! Kaya ganyan ang ugali ng anak mo dahil masama pala ang ugali ng ina. Sa bagay, kahit naman mahulog ang bunga, hindi naman malalayo sa puno. Sana, yan din ang sabihin mo sa anak mo. Kaya siguro sinungaling yan eh, kasi may pinagmanahan. Hindi ako sinungaling ha? Ano, gusto mo bang saktan ko pa ang anak ko sa harapan mo? Ha? Aray ko, Mami! Oh, ayan. Masaya ka na ba na nasaktan ko na ang anak ko para lang sa'yo? Para naman matahimik ka na. Mukhang ako lang ang pinag-iinitan mo eh. Hindi ang anak mo ang pangaralan mo. Talagang kukwestiyonin mo pa kung paano ko palakihin ang anak ko? Na lagi kong kasama kaysa dyan sa bata na palagi mong iniiwan tapos wala pang tatay? Ano naman sa'yo kung walang tatay ang anak ko? Kesa naman may tatay nga, hindi naman ramdam sa bahay. Bakit? Akala mo ba ikaw lang ang tsismosa? Gusto mo na lang maging personalan to. Hindi pa ba? Pinag-iinitan mo ang anak ko eh. Ayoko magkaroon ng gulo o magkaroon ng kaaway. Pero ikaw itong talak ng talak. Sasaktan mo pa ang anak mo sa harapan ko. Anong pinaparating mo sa akin sa ginagawa mo? Saka wala kang pakialam kung iniiwan ko ang anak ko dahil lang sa kailangan ko magtrabaho. Hindi ikaw ang bumubuhay sa kanya. At napangaralan ko yan. Kaysa intindihin mo ang anak ng iba, mas maganda sana kung ang anak mo ang atupagin mo. Baka kapupunan mo sa ibang bata, palala ng palala yung ugali ng anak mo. Hindi na natapos ang kanilang bangayan. Inawat na lang sila ng kanilang mga kapitbahay. Lalo pa at nagkakainitan na talaga sila. Walang handang magpatalo. Dahil sa nangyari, sa paglipas ng ilan pang mga araw, minsan ay nagkakaroon sila ng bangayan. Hanggang isang araw, bigla na namang ulit sumugod si Ira. Masaya pa naman ang mag-ina na kumakain ng nilutong merienda ni Isabel. Ano na namang nangyayari? Hindi pa lumalabas ang anak ko. Ano tong sinusumbong sa akin ng anak ko? Sinabi niyang walang yamong anak na tsismosa ako? Aba, at kailan pa ako naging tsismosa, ha? Masama yang ganyan. Dapat alam mo rin ituro sa anak mo na huwag siyang mambibintang. Sinabi mo yon? Hala, hindi po Hindi ko naman din alam kung tsismosa siya eh. Hindi naman kami nag-uusap ni Renzo dahil iniiwasan ko po siya. Sinabi na ng anak ko na hindi totoo. At naniniwala ka sa sinasabi ng anak mo? Kung ikaw nga naniniwala ka sa sinasabi ng anak mo tapos ako, ayaw mong paniwalaan ang sinasabi ng anak ko? Basta po, ang sabi po niya na ang daldal niyo raw po kaya po tsismosa raw po kayo. Malamang yan ang naririnig ng anak mong sinasabi mo. Hindi niya rin naman sasabihin yun kung hindi niya naririnig sa mas matanda sa kanya. Tapos po, ang sabi niya pa na may utang raw po kayo sa mama niya, hindi raw po kayo marunong magbayad. Kita mo na? Pati utang na ganyan? Alam ko may utang ako sa'yo. Magkano lang naman yun?
200 pesos lang. Pero sinabi ko naman sa'yo na babayaran kita. Bakit kailangan mo pang sabihin sa anak mo? Tapos yung anak mo ang daldal. Wala akong sinasabi sa anak ko. Ni hindi ko na nga naaalala na may utang ka sa akin eh. Kapag nasa bahay ako at katulad ngayon na walang pasok, hindi ka namin pinag-uusapan. Kahit na minsan ka lang naging laman ng usapan namin. Hindi sa'yo umiikot ang buhay namin, kaya wag mong isipin na ikaw ang topic. Ewan ko dyan sa anak mo kung saan niya nalalaman yung mga pinagsasabi niya. Totoo naman po talagang sinasabi ko. Hindi ko naman po yun sasabihin kung hindi naman po yun ang sinabi ni Freya. Ano pong akala niyo sa akin? Mahilig mag-imbento ng mga kwento? Wala naman talaga kasi ako sinabi na ganun eh. Hindi ko ugali na magsabi ng masama sa ibang tao. Kailan tayo nakapag-usap? Kapag mag-isa nga lang ako rito sa bahay, hindi naman ako lumalabas. Kasi kung ano-ano na lang ang ginagawa mo. Kaya walang mga bata na kumakaibigan sa'yo kasi pinapahamak mo silang lahat. Kita mo na? Ganyan ang ugali ng anak mo? Sinungaling na nga, sutil pa. Sa susunod, matuto naman kayo makisama sa amin. Kabago-bago nyo lang dito, ganyan na kayo? Noon naman nakatira dito si Lilet. Hindi naman nagkaroon ng ganitong gulo. Basta, walang kasalanan ang anak ko. Mas lalo naman ang anak ko. Hayaan mo, darating din naman ang panahon na malalaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ika nga, time is the ultimate truth teller. Sus, may nalalaman ka pang ganyan. Talagang malalaman nating lahat dito kung gaano kasinungaling yung anak mo. Ang sama ng ugali. Ngayon pa lang dapat pinuputol mo na ang sungay niyan. Bago ka magsalita ng ganyan sa anak ko, ikaw muna ang gumawa ng ganyan sa anak mo. Panay ka po na sa anak ko eh. Eh, ang anak mo naman ang may problema. Umirap lang si Ira bago siya umalis. Halata sa mukha niya na naiinis talaga siya sa inaasta ni Isabel. Para bang may gusto siyang gawin ito na pinapalampas lang dahil ayaw paniwalaan na si Freya talaga ang sinungaling na bata at hindi si Renzo. Dahil sa nangyari, kinausap ni Isabel ang kanyang anak at inalam kung totoo ba ang sinasabi ni Ira. Hindi po Kahit na sino po ang kausap ko, hindi naman po ako nagsasabi ng masama sa kapwa ko. Hindi naman po talaga kami nag-uusap ni Renzo. Ewan ko nga po bakit ako po ang palagi niyang tinuturo. Kapag wala ako rito, tapos may ginawa sa yung kapitbahay natin na yon, isumbong mo sa akin, ha? Hindi ako papayag na aapihin ka nila. Magkakabaranggayan talaga kami kapag may ginawa siya sa'yo. Masyado niyang inispoiled ang anak niyang sinungaling. Ilang araw lang ang lumipas, balik na naman ang mga kalokohan ni Renzo. Bumili lang sa tindahan si Freya nang makita niya si Renzo na naglalaro ng apoy sa tapat ng bahay nila. Nagsusunog siya ng plastik at saka niya iwiniwisik sa paligid. Hoy, wag mong gawin yan! Kapag nakatama ka ng ibang tao dyan, makakasakit ka pa. Eh ano bang pakialam mo ha? Huwag ka kasing dumaan dito para hindi ka matalsikan. Paano naman yung ibang tao? Saka baka makasunog ka pa niyan. Kaya nga tinuturo sa school na dapat hindi naglalaro ng apoy dahil baka makasunog ka. Dikit-dikit pa naman ang mga bahay natin dito. Hindi naman to nakakasunog eh. Ang saya kaya nitong laruin, saka ang daming plastic dito oh. Para nga wala nang maging basura. Hay, bahala ka dyan. Mamaya niyan, ikaw na ang matuluan yan. Ewan ko na lang kung di ka umiyak. Kasasabi lang ni Freya at iyon na nga ang nangyari. Sa pagsindi ni Renzo ng isang plastik, tumulo ito sa kanyang paa. Napasigaw siya sa sakit at taranta naman na lumabas ng bahay ang kanyang ina. Mami, sakit po ng paa ko. Diyos ko po! Ano ba yung nangyayari sa'yo? Mami, ang sakit po. Sobrang sakit po. Mami, huwag niyo pong galawin. Sobrang sakit po talaga. Mami. Agad na inasikaso ni Ira ang kanyang anak. Binuhusan niya ng malamig na tubig ang paa nito. Pero umiiyak pa rin sa sakit si Renzo. Ramdam ng kanyang ina ang sakit, kaya isinugod siya sa ospital, lalo pat malaki ang parte ng paa niya na natuluan ng plastik na may apoy. Nang kinagabihan, umuwi na rin ang dalawa. May balot ang paa ni Renzo at ang ina nito ay galit na galit. Hindi pa umuuwi si Isabel,
Kaya mag-isa lang si Freya na humarap kay Ira. Wala po talaga akong ginawa. Sinabi ko na po sa kanya na huwag siyang maglalaro po ng apoy kasi baka mapaso siya. Hindi naman po siya nakikinig sa akin. Kung pwede lang kita patayin ngayong bata ka! Pasalamat ka hanggang pagsampa lang ang ginawa ko sa'yo. Hayop ka! Gusto mo pa ipahamak ang anak ko? Tapos ikaw pa to magsisinungaling? Hindi ko naman po talaga ginawa yung sinasabi niyo sa akin eh. Wala po akong kasalanan doon. Pinagsabihan ko na po siya. Pero sabi niya lang po sa akin, wala po akong pakialam. Magsisinungaling ka pa talaga? Ha? Grabe ka na! Ganyan ka talaga pinalaki ng nanay mo. Parehas lang kayong walang kwenta. Kapag may masamang nangyari sa anak ko, dahil sa kagagawan mo, baka hindi ko na alam ang susunod kong gagawin sa'yo. Nuknukan ka na sinungaling! Ilang taong ka pa lang oh! Buisit ka! 3 beses na sinampal ni Ira ang bata. Wala siyang awa na nararamdaman dito dahil galit na galit siya sa isinumbong ng kanyang anak. Kahit na wala naman siyang patunay na si Freya nga ang may kagagawan. Basta ang alam niya lamang, kapag galing sa kanyang anak ang mga sumbong, yun ang totoo. Takot ang tanging nararamdaman ng bata, lalo pat sinabi sa kanya ni Ira na ipapakulong daw ang kanyang ina sa oras na sugurin at awayin siya. Dahil ayaw ng bata na mapahamak ang kanyang ina, hindi niya ito isinumbong. Pero kahit na hindi siya magsalita, tila baramdam ni Isabel na may nangyayari sa kanyang anak. Lalong naging malakas ang kanyang kutob nang makitang may pasa ito sa pisngi. Maputi si Freya, kaya mabilis lang makita kapag may kakaiba sa kanyang balat. Ano nangyari sa'yo? Ano yan? Bakit may ganyan ka? Po? Alin po? Ano po kasi? Huwag kang magsisinungaling sa akin. Anong nangyari dyan? Sino may gawa niyan sa'yo? Ano po? Ano po kasi? Hindi ako natutuwa sa kagaganyan mo, Freya. Ano nangyari sa'yo, ha? Mama, huwag ka po makikipag-away ha. Baka kasi ipakulong ka nila. Kawawa ka po doon. Saka sino pong makakasama ko? Sa mga salita pa lang ni Freya, alam na ng kanyang ina kung sino ang gumawa nun. Kahit napigilan pa siya ng anak, hindi nagpaawat si Isabel na pumunta sa kanilang kapitbahay. Kahit na gabi na, wala siyang pakialam. Kahit na makabulabog pa siya ng mga kapitbahay, hindi niya palalampasin ang pananakit ng kanilang kapitbahay. Pagbukas pa lang ng pinto, agad na sinampal ni Isabel si Ira. Tarantado ka ba? Bakit mo ako sinampal? Walang hiya ka? Wala kang karapatang saktan ng anak ko. Kung ako nga, hindi ko siya sinasaktan. Tama lang yan sa anak mo. Binibigyan ko lang siya ng leksyon. Hindi mo kasi alam kung paano disiplinahin eh. Alam mo bang napahamak ang anak ko ng dahil sa kanya? Kung may isang ina na hindi marunong dumisiplina ng anak, ikaw yon. Hindi ko pa alam kung ano nangyari dyan sa anak mo, pero sigurado akong puro lang kasinungalingan ng sumbong niyan sa'yo. Hindi ka man lang ba nahihiya sa sarili mo, ha? Alam mo sa sarili mo na nagsisinungaling ng anak mo, pero sa ibang tao mo sinisisi ang pagkakamali niya. Hindi sinungaling ang anak ko. Para sabihin ko sa'yo, maayos ko siyang pinalaki. May tatay na dumidisiplina sa kanya. May mga tiyahin niya na nagpapangaral sa kanya. Eh, yung anak mo, ha? Wala naman, di ba? Uuwi ka ng gabi, aalis ka ng napakaaga. Ni hindi mo alam ang kalokohan yan. Tapos ngayon susugod ka sa bahay ko, galit na galit, ha? Yun na nga eh. Kasama mo palagi ang anak mo, pero hindi mo maputol ang sungay. Paano? Sa halip kasi na bigyan mo ng disiplina, sinasabayan mo pa ang pagiging masama. Sa bagay, sino nga naman na magiging idolo niyan, di ba? Malamang ang nanay niya na wala ring modo. Ayoko sa lahat yung may nananakit sa anak ko. Aba, kahit na magkamatayan tayo ngayon, ilalaban ko ang anak ko. Hindi ko to palalampasin. Ilang beses ko na kayong pinagbigyan. Tingnan natin kung hindi mapahiya ang anak mo. Magre-request ako ng copy ng CCTV. Sa barangay tayo mag-usap ngayon. Tinutuon ni Isabel ang sinabi niya. May CCTV ang kapitbahay nila na nahahagip ang bahay ni na Ira.
Kaya doon mas madaling makikita kung may gumawa nga ba ng masama kay Renzo o pinipilit lang na ibaling sa ibang tao ang sisi. Katulad ng kwento ni Freya, yun ang lumabas sa CCTV. Nasa barangay na sila, pero kahit nakitang-kita na ang katotohanan, ayaw pa rin tanggapin ni Ira na anak niya ang may pagkakamali. Anong akala niyo sa akin, tanga? Uso na ngayon ng AI. Malamang pwede niyong ipa-edit yan. AI? Tingin mo ba may oras pa mag-edit, ha? Ayan na nga, oh. Kitang-kita na yung anak mo ang mag-isang naglalaro ng apoy. Tapos nung napaso siya, sa anak ko na ang sisi? Halata naman na pinagsasabihan siya. Palagi mo kamong kasamang anak mo, di ba? Bakit hindi mo mabantayan ang ginagawa niya? Talagang hinahayaan mo siya na maglaro ng apoy? Paano na lang kung nakasunog siya ng bahay? Ano yan? Damay-damay na. Lahat tayo niyan perwisyo na ang aabutin. Naglalaro lang naman ang anak ko Malamang bata pa yan. Anong utak yan? Sinasabi mo ngayon na bobo ako? Ayokong makipagtalo sa tanga. Pasalamat ka nga hindi na kita pagbabayarin dyan sa ginawa ng anak mo. Mahal ang binayad ko sa ospital. Hindi mo talaga ako pagbabayarin dahil kitang-kita naman ng lahat na hindi yan kasalanan ng anak ko. Sige, kampihan mo pa yung pagiging sinungaling ng anak mo. Sige, turuan mo pa siya maging magaling na sinungaling. Para paglaki niyan, maging expert yan. Baka pati kasinungalingan niya, paniniwalaan na niya. Totoo naman po ang sinasabi ko Kahit na kailan hindi po ako nagsisinungaling. Kahit po mamatay pa ako. Huwag kang hihiling ng ganyan, bata. Hindi mo alam kung gaano ka-powerful yung dila mo. Gusto mo pang ipalit ang buhay mo kaysa magsabi ng totoo? Ibig sabihin lang nun, nagsasabi ng totoo ang anak ko. Ikaw lang naman ang may issue sa amin Ano bang kinaiinggit mo sa buhay namin, ha? Ako? May ikaiinggit sa'yo? Ang kapal naman ng mukha mo? Wala namang kainggit-inggit sa'yo Diyan pa nga lang sa pagpapalaki mo ng anak mo, palpak ka na. Huwag niyo na po awayin na mami ko. Lagi niyo na lang po yung ginagawa sa kanya. Mabait naman po ang mami ko Kayo po ang panisugod sa bahay namin. Tapos po kapag sumasagot si mami, sinasaktan niya po siya. Kaya nga po natatakot na ako magpakita sa inyo Dahil pati po ako sinasaktan ninyo. Kanina nga po, sinampal niyo ako Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka na naman. Malamang mama mo yan Kaya kakampihan mo siya. Kapag nagsabi ka kasi ng totoo, baka paluin ka niya. Hindi ba? Natatakot na ako sa inyo. Kinuha ni Renzo ang atensyon ng lahat dahil sa pag-iyak niya. Tila ba napunta sa kanya ang simpatya at siya na ang naging tama sa paningin ng mga taong naaawa sa kanya. Natapos na lamang ang pagtatalo pero hindi nagbati ang dalawang ina. Pinipilit nila ang karapatan ng kanilang mga anak. Ilang araw pa ang lumipas sa tuwing makakasalubong ni Isabel si Ira o kaya ang anak nito, palaging taas ang kanilang noo na para bang pinaparamdam sa kanya na kahit na anong gawin nila, sila pa rin ang magwawagi. Kahit na galit si Isabel, isinasantabi na lamang niya ito. Nagbabalak na siyang lumipat ng bahay pero hindi talaga kaya ng kanyang sahod na mangupahan. Malapit lang din ang trabaho niya kung dito sila titira. Pinipilit niya pang bigyan ng pagkakataon si Renzo na baka kaya pang magbago ng batang yun. Pero mukhang magbabago lang siya kapag may kakaiba ng parusa ang papataw sa kanya. Isang araw, maagang nagising ang mag-ina dahil magsisimba sila. Inutusan muna ni Isabel ang kanyang anak na bumili ng tinapay na kanilang magiging almusal. Pagkarating ni Freya sa panaderya, nakita niya si Renzo na katatapos lang bumili. Oh, baka mamaya may mangyari na naman sa'yo Tapos sa akin mo na naman isisisi. Ikaw naman talaga may kasalanan ng lahat Alam mo Renzo, dapat sumama ka sa amin magsimba Mas maganda yun para malaman mo na ang pagiging sinungaling ay kasalanan. Palagi din ako nagbabasa ng Bible. Gusto mo ba ipahiram ko sa'yo? Sa school din, tinuturo yon sa values. Perfect kaya ako dyan. Perfect ka pala?
Bakit ka pa nagsisinungaling? Hindi naman ako nagsisinungaling eh. Nagsasabi lang ako ng totoo, tapos yun ang paniniwalaan. Makalis na nga. Kanina pa naghihintay si Mami. Pagbaba ni Renzo, hindi niya napansin na may pusa na nakaharang, kaya nang iwasan niya ito ay nadapa siya. Bumagsak sa lupa ang mga binili niyang tinapay. Nagkalat talaga ito. Nais pa sanang tumulong ni Freya, pero agad na tumayo si Renzo at tumakbo pa uwi sa kanilang bahay. Naiisip na lamang niya na baka nakaramdam ito ng hiya, lalo pat may mga nakakita ng pagkabagsak niya. Ngunit nang makauwi si Freya, sumalubong sa kanya ang pag-aaway ng kanyang ina at ni Ira. Nandito pala tong anak mong magaling? Bakit po? Ano po nangyayari? Aba talagang nagmamaang-maangan ka pa ngayon? Hindi mo alam kung anong kalokohan na ginawa mo sa anak ko, ha? Hindi mo ba maalala na tinulak mo siya kaya napahiya siya? Tapos natapon ng mga pinabibili kong tinapay? Ako po? Hindi ko po siya tinulak. Nadapa po siya ng kusa. Kahit itanong niyo pa po sa mga taong nakakita. Tinulak mo nga ako eh. Tapos sinasabihan mo pa ako na wala akong manners, na baka bobo ang mami ko, kaya hindi niya ako natuturuan. Sinabi ko na nga sa'yo na wag mo ako itutulak kasi nga inuutusan lang naman ako ni mami eh. Kaso ikaw ito nagmamaldita sa akin eh. Ano? Hindi ko ginawa yun. Bakit naman kita itutulak? Kasi naiinis ka sa akin eh. Wala naman akong ginagawang masama eh. Ang bait ko naman sa'yo kahit na palagi mo akong inaaway eh. Nakita mo na ba ang ginawa ng anak mo? Ha? Ano? Ipagtatanggol mo pa talaga siya? Oo, dahil mas naniniwala ako sa anak ko na wala siyang ginawang masama. Huwag mong daanin sa panay-iyak. Kayo na naman po ang hindi naniniwala sa akin eh. Nagsasabi po ako ng totoo. Grabe naman yung pagiging sinungaling mo. Sana mamagayang pisngi mo kakasinungaling mo. Aba, yung anak ko pa talaga ha? Sige, subukan mong saktan ang anak ko. Baka gusto mong dumanak ang dugo rito. Hindi kita aatrasan. Habang nagtatalo ang dalawang ina, si Renzo naman ay panay lang ang iyak. Nagpapaawa siya, pero may isang kapitbahay nila ang dumaan. Sa kanya nang galing na hindi talaga kasalanan ni Freya ang nangyari. Andun daw siya, nakatambay sa pilahan ng mga tricycle. Nakita niya mismo kung paano nadapa si Renzo. Pababa na raw ito matapos bumili ng tinapay, may pusa siyang iniwasan kaya nadapa siya. Balak pa nga raw saan ang tumulong ni Freya, pero tumayo si Renzo para tumakbo. Hindi lang daw siya ang nakakita dahil may iba pang tambay. Kung gusto raw nila, tatawagin niya ang mga yon para tumestigo. Masyado kang pakialamera rito! Sa susunod kapag hindi ka kausap, huwag kang sasabat ha! Ngayon na may nagsasabi na ng katotohanan, ayaw mong tanggapin. Huwag ka magpapabulag dyan sa mga mali mong paniniwala. Kung nagsisinungaling ang anak mo, pagsabihan mo. Hindi yung mag-aaway ka ng ibang tao. Lalo mo lang ipinapakita sa anak mo na tama lang ang ginagawa niyang ganyan eh. Tapos kapag ganito na, alam na ng ibang totoo, magagalit ka dahil napapahiya ka? Diyan pa lang sa pagiging palaaway mo, nakakahiya ka na ng sobra-sobra. Kahit na tama naman ang mga sinabi ni Isabel, kinagalit pa rin yun ni Ira. Pati ang mga kapitbahay niya na nagsabi na si Freya naman ang nagsasabi ng totoo ay inaway niya rin. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin makalimot si Ira sa pamamahiyang nangyari sa kanya. Kaya humahanap siya ng pagkakataon kung kailan siya makakabawi. Isang araw, maagang nagising ang mag-ina. Unang araw ng pasok sa paaralan ni Freya at maaga ring papasok sa trabaho ang kanyang ina. Sabay na silang umalis dahil idadaan pa ni Isabel ang anak sa bago nitong paaralan. Pagpasok ni Freya ng silid-aralan, nakita niya roon si Renzo. Magkaklase sila. Alam na niya agad kung anong kalokohan ang maaaring gawin nito sa kanya. At hindi nga siya nagkamali. May isa silang kaklase na nawawala ng pera. Basta ako, nakita ko si Freya kanina naghahalongkat siya ng bag. Wala kasi siyang baon eh. Wala kasi silang pera sa bahay nila eh.
Alam nyo ba, nakikitira lang yan doon sa bahay nila, tapos minsan lang sila kumain. Kasi yung mama niyan, sa bar ang trabaho, yung sumasayaw. Hindi yan totoo! Sa office nagtatrabaho ang mama ko. Saka hindi ko naman ugali magnakaw ng pera ng iba. Hindi ko nga alam kung anong bag niya eh. Hindi ko naman kilala ang mga kaklase ko. Akala mo ata hindi ko mapapansin ha? Nasa labas kami habang kumakain tapos ikaw mag-isa ka lang dito. Hindi ako mag-isa. Kasama ko kaya si Flitzy. Hindi. Wala. Magnanakaw ka talaga. Kunwari ka pa eh. Labas mo na yan, huy. Umiiyak na nga yung tao, oh. Sasabihin ko ba na ikaw ang nagnakaw kung hindi totoo? Hindi naman ako sinungaling na gaya mo, no? Sa amin, sikat kayo ng mama mo kasi pareho kayong sinungaling. Tapos ang sabi pa sa akin ni Mami na ang mga sinungaling katulad lang din ng mga magnanakaw. May isang kaklase na nagtanggol kay Freya at sinabi na hindi naman siya tumayo sa upuan niya. Kinapkapan din silang lahat pero wala namang nakitang pera sa kanila. Ilang araw pa lamang nagsisimula ang klase, ang dami ng mga kasinungalingang sinasabi ni Renzo. Hanggang sa dumating ang isang araw na pumasok siyang namamaga ang pisngi. Ano yan? Bakit may kulay blue ka sa muka? Para ito sa beke. Nagkabeke ka? Oo, kasi bumili kami ng lobo. Ang dami. As in super dami. Kasi gusto lang namin. Tapos ayun, pinagpupuputok namin lahat. Hindi naman nakakagaling ang Tina eh. Nakakagaling to. Hindi mo to alam kasi ibang gamot to. Yung mami ko kasi may pinagkukunan siya ng gamot sa ibang bansa. Nagpadala agad yun kahapon nung nalaman na may beke ako. We, ang bilis naman dumating ng gamot. Oo, syempre kasi mahal yung gamot na to. Hindi nyo kayang bumili nito. Marami kasi kaming kamag-anak sa ibang bansa eh. Tingnan mo tong ballpen na bigay sa akin ni tita ko. O ayan, marami pang ganito oh. Hindi kita bibigyan dahil kaaway ka namin. Okay lang, may ballpen naman din ako. Saka may tita din ako nasa Amerika. We, sinungaling ka. Ano yun, Amerikana ang tita mo? Yung tita ko nga, Amerikana. Ang galing niya mag-English ah. Kapag kasama namin yung palagi ko siya kinakausap. Magaling kasi mag-English eh. Halatang ikaw ang hindi nagsasabi ng totoo. Sinungaling ka talaga. Aray ko! Ininda ni Renzo ang pagsakit ng kanyang pisngi. Ang akala niya dahil lang yun sa labis na pagsasalita. Ilang linggo pa ang lumipas, nakalobo na ang kanang pisngi niya. Yun lang ang namamaga habang ang kabila naman ay normal lang. Nakakapagsalita pa naman siya pero pinagsabihan siyang limitahan muna ang daldal dahil baka mas lalo lang mamaga. Dinala na rin siya sa ospital kaya may iniinom siyang gamot. Nang sumapit ang Sabado, wala silang pasok kaya nasa kani-kanilang bahay ang dalawa. Umaga, hindi pa umaalis si Isabel para pumasok sa trabaho. Isang shampoo, isang conditioner. Tapos bili ka ng isang magic sarap. Magluluto na muna ako bago ako maligo. May sukli pa po. Bili ako candy. Sige na, bilisan mo na ha. Anong oras na? Payapa na naglalakad si Freya nang makita niya si Ira na nakatayo lang sa tapat ng kanilang bahay. Wala namang ibang ginagawa ang bata pero ramdam niya na naiinis sa kanya ang kapitbahay. Sinundan ba naman siya nito ng masamang tingin? Mabilis din namang umandar ang oras hanggang sa sumapit ang kinahapunan. Lumabas si Freya dahil naiinip siya sa loob ng bahay. May mga kasama siyang mga batang kaedad niya. Nagkayayaan sila na magpunta sa palabunutan kung saan may mga magagandang premyo. Sumunod din sa kanila si Renzo. Ito sa akin, kuya. Ayun, meron ako na panalo. Vikat! Yay! Hala, nandaya siya kuya. Sa akin yun ate. Inagaw niya lang. Akin na yan, uy. Ano? Akin to, no? Hindi ka pa nga nagbabayad dyan sa binunot mo eh. Pangatlo ko na to. Akin to. Akin yan. Madaya ka. Di ba kuya, nakita mo naman na sa akin to? Ang daya nito. Mga agaw ka talaga eh. Pilit na nag-aagawa ng dalawa. Hindi rin nagpapatalo si Freya dahil ipinaglalaban niya na sa kanya talaga yun.
Noong una, hindi pa sila inaawat. Pero sa huli, kay Freya pa rin ibinigay ang premyo. Nakakainis ka naman. Akin dapat yan eh. Ako ang bumunot nito. Wala kang ang pera para maglaro, tapos sasabihin mo na ikaw ang nanalo? Susumbong ko na sa mami ko. Natataranta na tumakbo pa uwi si Renzo. Alam na ni Freya ang susunod doon. Kung hindi siya haharangin ni Ira, susugod yon sa kanilang bahay. Dahil mas nauna sa kanya si Renzo, malamang ay aabangan siya ng ina nito. Dahil sa takot niya, nanatili na lang muna siya sa kanto habang hinihintay ang kanyang ina na umuwi. Nang makita siya ni Isabel, agad na nagtaka ito. Natatakot kasi ako, Ma. Baka kasi mamaya sabunutan na ako noon. Sabi niya pa naman nung nakaraan kapag nainis siya sa akin, hihilahin niya raw ang buhok ko. Pero ako naman talaga yung nanalo sa palabunutan kanina eh. Sa akin nga binigay ni Kuya. Halika na, umuwi na tayo. Akong bahala sa kanya kapag inaway ka niya. Malayo pa lang sila, tanaw na nila si Ira na handa nang makipagtagisan ng salita. Nakapamewang pa ito habang hinihintay silang dumaan. Pero si Isabel, wala siyang pakialam sa inaasta ng kapitbahay. Iniisip niya na kung papatulan niya ito, mauubusan lang siya ng enerhiya. Wala rin naman siyang mapapala dahil hindi uso kay Ira ang pagtanggap ng pagkakamali. Panay lang ang daldal nito sa kanilang mag-ina. Kung ano-ano na lang ang sinasabi kahit na hindi naman dapat. Paulit-ulit na lang sa kung paano pinalaki ni Isabel ang kanyang anak. Kung bakit wala itong tatay, kung bakit sinungaling si Freya. At dahil hindi niya ito pinapansin, mas lalong nanggalaiti sa kanya si Ira. Talagang bastos ka? Yan talaga ang gusto mo ipakita sa anak mo, no? Hindi ka pa ba tapos magsalita? Hindi ka nagsasawa? Hindi ba mas bastos ka? Yan din ba ang gusto mong makita ng anak mo na tamang gawin? Hindi ka ba napapagod, ha? Ang bigat ng energy mo. Ako kasi yung napapagod para sa'yo eh. Paano? Kinakawawa niyang anak mo ang anak ko. Kakawawain ng payat na bata ang anak mong lalaki? Hanggang kailan ka mga away ng iba ha para dyan sa anak mo? Ikaw naman, ha Renzo? Hindi ka ba nahihiya na umiiyak ka dahil lang sa hindi nanalo sa palabunutan? Ano ba yung anak mo, Ira? Ilang taon na ba yan? 3 years old? Baliw ka ba? Ay, pagod ako. Gusto ko pa naman na sana magpahinga. Kaso, ikaw yung ayaw magpahinga. Alam mo, huwag kang masasaktan sa mga sinasabi ko sa'yo, ha? Kung hindi mo kaya magpalaki ng anak, pwede naman tayo magtulungan eh. Ituturo ko sa'yo yung turo sa akin ng nanay ko. Baka kasi wala kang nanay na gumabay sa'yo. Ay wow! Talagang ganyan ka magsalita sa akin? Anong akala mo sa akin? Walang nanay kaya walang nagtuturo ng tamang asal? Hindi yan sa akin galing. Ikaw mismo ang nagsabi niyan, ha? Dahil yun naman ang gusto mo iparating sa akin. Ano bang tingin mo sa akin? Perpekto ka bang ina, ha? Hindi ako perpektong ina. Dahil wala namang perpekto sa mundo. Ang ginagawa ko lang ay ang pagiging ina na alam kong kaya ko. Sige, alam ko na ang pinaglalaban mo ngayon ang pagiging ina na tingin mong tama para sa anak mo. Ganon din ako sa anak ko. Ang pagkakaiba lang siguro natin, yung hindi ko hinahayaan ang anak ko na makaagrabyado ng iba dahil sa pagiging sinungaling niya. Alam natin pareho. Kaya tanggapin mo man sa harapan ng anak mo o hindi, alam kong alam mo na may pagkakamali ka sa pagpapalaki mo sa kanya. Kung tingin mo wala, baka ikaw na mismo ang maling napalaki ng magulang mo. Kilala mo ang anak mo. Alam mo kung nagsasabi siya ng totoo. Sana doon pa lang ikaw na ang dumidisiplina sa kanya. Hindi yung ganyan na ikaw pa talaga mismo ang nagtutulak sa kanya para maging sinungaling. Hindi ko tinuturuan magsinungaling ang anak ko. Hindi mo alam kung paano ko siya pinapalaki. Hindi ko nga alam. Sige, hindi mo siya tinuturuan. Pero hinahayaan mo naman siya maging sinungaling. Alam mo, sa ginagawa mo, malaking pagsisisi ang aabutin mo kapag laki niyan. Alam na niya kung paano manindigan sa kasinungalingan. Darating ang araw niya na magmamakaawa ka sa kanya para sa katotohanan. Kaya namamaga ang panga ng batang niyan
Lahat ba naman ang sinasabi niya kasinungalingan? Darating ang araw na yan. Kahit na nagsasabi siya ng totoo, wala nang maniniwala sa kanya. Sa lahat naman ng tao rito sa paligid natin, wala namang naniniwala sa anak mo eh. Dahil alam nila kung gaano yan kasinungaling. Pinalala mo ba naman eh? Ewan ko sa mga sinasabi mo. Basta iisa lang ang alam ko. Kakampi ako ng anak ko. Kaya kayong mga umaaway sa kanya, lahat kayo, kalaban ko! Hindi na kumibo pa si Isabel. Wala nang kahit anong salita ang magpapabago sa kaisipan ni Ira. Paniniwalaan lang nito kung ano ang nais niyang paniwalaan at ang kasinungalingan yon ng kanyang anak. Sa mga araw na lumilipas, hindi pa rin natitigil si Renzo sa panay niya pagsisinungaling. Hanggang sa 2 na niyang pisngi ang namamaga. Hindi na siya makapasok sa kanilang paaralan dahil sa nangyayari sa kanya. Dahil doon, natigil siya sa pag-aaral. Labis ang pagtataka nila dahil walang ibang gamot na nakapagpapatanggal ng sakit ni Renzo. Minsan pa ay umiiyak ito kapag nakakaramdam siya ng kirot. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, nagising ang karamihan matapos na marinig ang sigaw ni Renzo. Sigaw yon ng sakit. Madalas na ganon ang nangyayari. Pero hati ang paniniwala ng mga nakakarinig. Ang iba, sinasabi na totoo ang sakit na yon. Ang iba na may rason lang daw nila para mambulabog ng mga kapitbahay. Kinabukasan, halatang masama ang pakiramdam ni Isabel dahil hindi siya masyadong nakatulog sa ingay ni Renzo. Nak, bili mo nga ako ng gamot sa tindahan. Sakit na ulo ko. Nakakainis namang ingay ng mga kapitbahay natin, no? Ay, buti na lang wala akong pasok ngayon. Galing po ako sa tindahan kanina, tapos may mga taga-barangay na nasa bahay nila. O bakit daw? Hindi ko po alam eh, pero kasi nagagalit si Kuya Vic. Hindi raw po sila makatulog dahil sa ingay ni Renzo. Wala siguro naniniwala sa kanila na nasasaktan yun ngayon. Paano ba naman? Sino bang maniniwala sa taong puro nalang kasinungalingan sa katawan? Yun ang sinasabi ko sa'yo. Kaya ayokong nagsisinungaling ka. Kasi kapag nakilala ka nila bilang sinungaling, kahit pa katotohanan na ang sinasabi mo, wala nang maniniwala sa'yo. Opo, hindi naman po ako nagsisinungaling. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumala ang kalagayan ni Renzo. Madalas na siyang humingi ng tulong sa mga tao pero walang nakikinig sa kanya. Naaalala kasi nila nang minsang humingi ito ng tawad at pinahamak lang sila. Matapos noon ay pinagtanggol pa ng ina at sinabi na sila ang sinungaling. Kaya wala nang nagbalak na magbigay ng tulong. Habang nasa labas ng bahay si Freya, kauuwi niya lang galing paaralan, nakita niya si Renzo na lumabas ng bahay. Umupo lang ito sa tapat ng kanilang pinto. Bakas ang mabilis na pagbagsak ng kanyang katawan. Pumayat siya, pero malaki ang kanyang 2 pisngi. Okay ka lang ba? Masakit yan ngayon? Hindi sumagot si Renzo. Tumayo siya at pumasok sa loob ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay lumabas si Ira, galit na galit ito. Ano pong ginawa ko? Bakit po kayo nagagalit sa akin? Paano hindi ako magagalit sa'yo? Pinagtatawanan mo ba naman ang kalagayan ng anak ko? Paano ko ikaw kaya ang magkaganon, ha? Dapat ikaw na lang dahil masama naman ang ugali ng nanay mo. Wala po ako sinasabi na masama kay Renzo. Nagtatanong lang po ako kung masakit yun. Ang sabi mo nga sa akin na mukha akong clown eh. Kulang na lang maglagay ako ng wigot ng color sa mukha ko. Pinagtatawanan mo pa ako. Sabi mo sa akin dapat lahat na lang kami ng pamilya ko. Ang dami mo pang sinabi. Hindi lang yan. Minamaliit mo pa ako. Masaya ka na. Hindi na ako nakakapasok sa school. Ha? Hindi ko sinabi yan, ha? Hindi ako magsasalita ng ganyan sa iba. Nagsisinungaling ka pa rin. Naturuan ka na ng nanay mo kung paano sumagot, ha? Paano kung paduguin ko yung bibig mo? Kapag po ba napadugo niya ang bibig ko, gagaling na si Renzo? Hindi po ba dapat turuan niyo na lang siya ng magandang asal kaysa po ang magalit kayo sa iba? Ngayon ako naman ang pinapangaralan mo. Ano bang alam mong bata ka, ha?
Hindi mo pa nga kaya ang sarili mo pero kung umasta ka dyan, akala mo alam mo ang ginagawa kong pagpapalaki sa anak ko? Ang alam ko lang po, hindi po dapat nagsisinungaling. Kaya huwag po kayo magagalit sa akin. Hindi na naghintay pa ng salita si Freya. Tumakbo na siya papasok sa loob ng kanilang bahay. Kahit na nakasarado na ang pinto, panay pa rin ang salita ni Ira. Hindi siya natitigil sa pagsasalita ng masasakit sa bata, na para bang hindi siya umaakto sa kanyang edad. Kahit bata ay papatulan. Sa mga linggo pang lumipas, hindi na lang si Freya o Isabel ang inaaway ni Ira, maging ang kanilang mga kapitbahay. Kung sino-sino na lang kasi ang tinuturo ni Renzo na nang-aasar o nang-aaway sa kanya. Pinapatulan din naman ng mga kapitbahay nila si Ira. Lalo pa at matagal na rin silang naiinis sa kanya. Iisa lang naman ang problema nila, ang pagiging sinungaling ni Renzo. May nakapagsabi pa na baka ginagaba na rin si Renzo dahil sa pagsasabi niya ng mga bagay na hindi naman totoo. Ilang beses silang pabalik-balik sa barangay kung sino-sino ang nagpapatawag kay Ira, hanggang sa may isa na umabot na talaga sa pagpapapulis matapos niyang manakit ng bata. Isang gabi, nabulabog na naman silang lahat matapos na magwala ni Ira. Wala kayong karapatan na sabihin sinungaling ang anak ko dahil hindi siya sinungaling. Kayo rito ang pumapatol sa bata kung ano-anong sinasabi niyo sa kanya. Lumabas si Isabel para pagsabihan ng kapitbahay. Baka naman pwede magpaawat ka na muna. Anong oras na? May mga tao dito na gusto magpahinga oh. Ano bang akala mo? Ang buhay namin iikot lang dyan sa anak mo? Hindi ba talaga yan nagsasawa na magsinungaling ha? Kaya hindi gumagaling ang pamamaga ng pisngi niyan eh. Ngayon, lumalabas na masaya ka. Isa yung anak mo sa mga nanlalait sa anak ko. Lahat kayo rito, kinakawawa ang anak ko. Okay, sige na. Oo na, lahat na kami pinagtatawanan niyang anak mo. O ano, gusto mo yung katotohanan ha? Hindi lang anak mo ang pinagtatawanan dito. Hindi lang kasi akong mahilig makisali sa mga chismis eh. Pero alam mo ba, na pati ikaw pinagtatawanan na? Sa halip kasi natulungan mong anak mo na gumaling, mas inuuna mo pang mang-away ng iba. Buti sana kung tinuturuan mo yan ng mabuting asal eh. Sana sabihin mo sa kanya na magdasal siya o kaya humingi siya ng tawad sa pagiging sinungaling niya. Baka sakali na yun na magpagaling sa kanya. Eh kaso wala eh. Kahit pa makalaban mo mga tao dito sa lugar natin, hindi naman basta gagaling yung anak mo. Sige na, hindi na siya nagsisinungaling ngayon. Kasi nilalait na namin siya. Oo na, mukha na siyang clown. Ang laki kasi yung piski niya eh. Oh, baka magalit ka pa rin sa katotohanan ha? Oo pala, kaaway nyo ang katotohanan. Ayan, pinapakita mo na ang tunay mong kulay. Nagtatago ka pa kunwari sa pagiging mabuting ina. Sana mangyari na lang din to sa anak mo. Feeling ko hindi naman yan mangyayari sa anak ko. Hindi siya sinungaling tulad ng anak mo. Hindi mo talaga pansin yun? Ha? Na walang naniniwala sa anak mo maliban sa'yo? Sige, sabihin na natin na dahil anak mo nga siya, di ba? Ang nanay talaga ang dapat na naniniwala sa anak. Pero magtaka ka naman kung lahat ng tao hindi na naniniwala sa kanya. Ang dami ng pinahamak ng anak mo eh. Tingnan mo, pati sarili niya pinahamak na niya. Ewan ko na lang kung pati kayo mapahamak dahil sa kanya. Hindi naman po ako sinungaling. Tigilan mo yung pag-iyak mo, be. Walang naaawa sa'yo. Nagbumukha ka lang lalong nang hihingi ng simpatsya mula sa iba. Pero po, totoong sinasabi ko po eh. Inaaway naman talaga nila ako eh. Saka po masakit naman po talaga itong nararamdaman ko po eh. Tignan mo nga mga tao sa paligid mo. Naniniwala ba sila sa sinasabi mo? Hindi, di ba? Kasi may mali sa'yo. Ipinakilala mo kasi ang sarili mo bilang sinungaling. Ngayon, sa tuwing hihingi ka ng tulong, hindi sila nagbibigay dahil nga kilala ka na nila. At ito namang nanay mo, sa halip na tulungan kang magbago ang ugali, pinalalala ka pa. Kaya walang ibang dapat nasisihin dito kundi ikaw, Ira. Ikaw ang nag-iisang tao na nagdala sa ganyang kalagayan sa anak mo. Hindi po ako sinungaling. Hindi yan talaga ang sinasabi ng mga tao. Hindi mo kailangan paulit-ulit sabihin sa amin na hindi ka sinungaling. Dahil dapat, una pa lang, alam na namin yun. Pero hindi naman yun ang katotohanan na pinapakita mo.
Ang pagpapakilala mo sa aming lahat, sinungaling ka. At iisang tao lang ang naniniwala sa'yo. Kaya kahit ipagsigawan mo pa sa mundo na katotohanan ng sinasabi mo, hindi ka paniniwalaan. Dahil nanay mo lang ang maniniwala sa'yo. Sana maintindihan mo to, di ba? Iisa lang ang ibig kong sabihin. Huwag kang magsisinungaling. Maayos naman ang pagkakasabi ni Isabel pero hindi pa rin ito tinanggap ni Ira. Pinagpilitan niya na kahit na minsan ay hindi nagsinungaling ang kanyang anak. Palagi niya raw itong sinasabihan na magsabi ng totoo. Kaya siya naniniwala sa kanyang anak dahil ramdam at nakikita niya na nais na sirain ng ibang tao ang mahal niyang anak. Sarado ang kaisipan ni Ira. Kaya malabo rin na matuto ang kanyang anak sa pagkakamali na nagawa nito. Isang gabi, nabulabog na naman silang lahat dahil sa pagsigaw ni Renzo. Humihingi siya ng tulong sa mga taong nakapaligid sa kanila. Panay siya katok sa mga bahay pero walang nagbubukas sa kanya. Walang may pakialam sa sinasabi niya. Kahit na anong pilit niyang ipaliwanag na nagsasabi siya ng totoo, ayaw siyang paniwalaan. Ganon nakatindi ang paniniwala ng mga kapitbahay nila na nagsisinungaling siya. Ganon din sana ang gagawin ni Isabel. Ang hayaan na lamang si Renzo dahil baka may plano na naman itong ikapapahamak nila. Pero mapilit ang kanyang anak. Baka po kasi mamaya totoo na yun. Kawawa naman po siya. Ewan ko, duda pa rin ako sa kanya. Andiyan naman ang tatay niya, bakit hindi siya matulungan, di ba? Alam mo naman ang ugali ng bata na yun. Tapos sa huli, yung nanay niya magwawala na naman. Eskandalosa pa naman yun. Kahit na nag-aalangan si Isabel, nagbukas siya ng pinto. Doon ay napatakbo palapit sa kanya si Renzo. Bakas ang pagod at takot sa mga mata ng bata. Dagdag pang nakakaramdam siya ng sakit sa kanyang pisngi. Tulungan mo kami. Ang kirot. Tulungan mo si mami ko. Ano nangyari? Totoo ba yan? Mamaya hindi na naman ha? Baka may plano kayo ng mami mo. Nasaan ang tatay mo ha? Wala po siya. Hindi pa po siya umuwi simula kahapon. Nasasaktan po ako ngayon. Pero mas kailangan po ni mami ng tulong. Nagsasabi po ako ng totoo. Namimilipit na sa sakit ng kanyang panga at pisngi si Renzo dahil ito sa pagsasalita. Pero kung hindi siya magsasalita, mapapahamak naman ang kanyang ina na inaatake. Nang makapasok sa loob ng bahay si Isabel, nakita niyang nakahandusay sa sahig si Ira. Agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nang siya na ang nagsabi, sakalang naniwala ang mga tao. May sumama sa kanya na itakbo sa ospital si Ira. Ang dalawang bata naman ay nanatili sa bahay nila. Magiging okay din si mami mo. Masakit pa ba yung nasa pisngi mo? Parang ang bigat din yan, ano? Baka mapahamak siya. Aray, ang sakit talaga. Huwag ka na lang muna magsalita. Ay, may yelo kami rito eh. Lagay mo dyan sa pisngi mo. Ano kaya nangyari sa'yo, no? Ba't kaya hindi pa yan gumagaling? Bakit hindi sila naniniwala sa akin? Ibig sabihin, ganun talaga ako naging sinungaling? Yung mga kapitbahay natin? Kasi nga sinungaling ka. Di ba sabi ni Mama na ang sinungaling ay di pinaniniwalaan? Kaya huwag ka na maging sinungaling. Noong una, nagpoproseso pa sa utak ni Renzo ang sinasabi sa kanya. Alam niya naman sa kanyang sarili na nagsisinungaling siya. Noong una, gusto niya ang pakiramdam na siya ang pinaniniwalaan habang ang ibang tao ay nagdurusa. Pero napagtanto niyang darating din pala ang araw na siya rin ang mahihirapan dahil sa kanyang kagagawan. Nanganib pa ang buhay ng kanyang ina dahil wala siyang mahinga ng tulong. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa ina ni Freya dahil kahit na ito ang madalas na kaaway ng ina, tinulungan pa rin sila. May katagalan din na nanatili sa ospital si Ira
Kaya nakisuyo muna si Renzo na sa bahay muna ni na Isabel siya manuluyan dahil hindi pa rin umuuwi ang kanyang ama. Hindi niya alam kung saan nga ba ito hahagilapin. Ano nang nararamdaman mo? Hindi ko alam kung effective ba yung dahon na yan pero noon kasi sa probinsya namin, ganyan inilalagay sa beke. Hindi nga lang natin alam kung beke talaga yan eh. Maraming salamat po. Basta, kapag may kakaiba ka nararamdaman, sabihin mo lang sa akin, ha? Gusto ko yung totoo, hindi yung kasinungalingan. At hindi tatalab sa bahay ko yung ginagawa mo sa inyo. Opo, sorry po. Alam ko na po ngayon kung bakit hindi po ako dapat nagsisinungaling. Sorry po talaga. Wala na yon. Basta ha, baguhin mo na lang yung ganyang pag-uugali. Siguro naman natuto ka sa nangyari. Kapag nawala ng tiwala sa iyo ng isang tao, dahil sa pagsisinungaling mo, mahihirapan ka na ibalik yun. Kaya ngayon, dapat alamin mo na kung paano magsabi ng totoo. Mas masaya yon kesa manatili ka sa kasinungalingan. Opo, promise po. Hindi na po ako magsisinungaling. Ngayon po, alam ko na kung ano po ibig niyo sabihin. Naiintindihan ko na po kung bakit masama ang maging sinungaling. Magbabago na po ako. Buo na sa kalooban ni Renzo ang ipinangako niya. Sa ilang linggo niyang pananatili sa bahay ni na Isabel, doon niya nakita kung paano nito dinidisiplina si Freya. Nakuha niya rin kung paano magsisimulang magbago. Noong una, nahihirapan siya, lalo na kapag sinusubok na siya ng pagkakataon sa pagsasabi ng totoo o ng kasinungalingan. Pero sa huli ay mas nananaig pa rin ang katotohanan. Doon unti-unting naramdaman ni Renzo kung gaano kagaan ang buhay kapag nagsasabi siya ng totoo. Isang buwan ang nakalipas, nakalabas na rin ang kanyang ina. Nagpapagaling pa rin ito kaya kailangan na may umalalay sa kanya. Doon lang dumating ang ama ni Renzo pero umalis din ito matapos makita na dalawa na ang kailangan niyang alagaan. Dahil sa awa ng mga kapitbahay nila, sila na lamang ang tumulong sa kanila. Kapag may nagluluto ng pagkain, sila na ang nagbibigay sa mag-ina. Kapansin-pansin din na pati ang pakikitungo ni Ira ay nag-iba. Hindi niya akalain na kahit na paano ay may tutulong sa kanila. Hanggang sa paglipas ng ilan pang mga buwan, tuluyan nang gumaling si Ira. Habang ang anak naman niya ay unti-unti ring umaayos ang kalagayan. Malaki pa rin ang pisngi ni Renzo pero hindi na ito katulad noon na talagang namamaga. Napapadalas na ang pagsisimba nila at pagpapanata. Gusto ni Renzo na gayahin si Freya para maging magkaibigan na sila. Ganon din ang kanyang ina kay Isabel. Mabuti naman maayos ka na. Kahit papaano nakakalakad ka na mabilis. Sa pagsasalita na lang talaga. Nawala na ang pagiging madaldal ko, ano? Alam ko ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Sorry sa mga nagawa ko noon. At sa hindi ko pagtanggap na tama ka nga. Dahil ako mismo ang nag-tolerate sa anak ko na maging sinungaling. Salamat sa mga real talk mo at sa pagtulong mo sa akin. Wala na yon. Ang mahalaga naman ngayon nagbabago na si Renzo. Opo, salamat po talaga. Pasensya na po. Ang dami kong pagbibintang noon kay Freya. Siya lang kasi yung palagi kong nakikita na mag-isa. Kaya siya ang pinagbibintangan ko. Ang pangit po pala talagang tingnan yung ganito. Sabi ko sa'yo mas maganda talaga kapag honest ka palagi. Tingnan mo, wala ka nang nakakaaway. Tapos may mga nakikipaglaro na sa'yo. Tama ka nga, maging perfect na ulit ako sa values. Saka hindi mo na ako aagawan sa palabunutan. Sana gumaling na rin yung mukha mo para hindi ka na mukhang clown. Freya, ano na naman yan? Di ba ang sabi ko huwag kang manlalait ng tao? Hindi naman yata panlalait yun. Nagsasabi lang siya ng totoo. Kasi mukha naman talagang clown ang anak ko. Nagtawanan na lang sila habang nag-uusap. Naging magkaibigan sina Isabel at Ira, maging ang kanilang mga anak.
Pati ang kanilang mga kapitbahay ay unti-unti na ring nagbibigay ng tiwala sa pamilya ni Renzo. Humingi na rin sila ng tawad sa ibang tao na nadamay dahil lang sa pagiging sinungaling ng bata na si Renzo. Ang iba ay nagpatawad naman sa kanya dahil sa bata pa siya. Ang ilan naman ay naghihintay ng tunay na pagbabago mula sa kanya. Tinitingnan nila kung hanggang kailan kayang panindigan ni Renzo ang kanyang pagbabago. Pero iisa lang ang alam ng bata, na pananatilihin niya ang pagsasabi ng katotohanan dahil alam niyang ito lang din talaga ang magbibigay ng laya sa kanya laban sa galit ng mga tao. Dahil siya na ang nagsasabi ng totoo, doon niya nakilala naman ang ibang mga tao na katulad lang ng dati niyang ugali. Mga nagsisinungaling. Wala sa edad ang kasinungalingan, pero para sa kanya, kahit pa makalaban niya ang iba, basta magsasabi siya ng totoo. Dahil mas matimbang pa rin talaga ang isang katotohanan laban sa libong kasinungalingan. Mayroon talagang mga tao na hindi kayang talikuran ng ugali ng pagiging sinungaling. Ang akala nila, sa pamamagitan ng panlilinlang ay sila ang laging nasa ibabaw, na kaya nilang paikutin ang mundo sa mga salitang hindi totoo. Ngunit ang tuwa galing sa kasinungalingan ay hindi nagtatagal kailanman. Ang kasinungalingan ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa, ngunit sa dulo, ito rin ang sisira sa tiwala, sa pangalan at sa relasyon ng isang tao sa kanyang kapwa. Maraming nagsisinungaling dahil gusto nilang maprotektahan ang sarili, takasan ng responsibilidad o makuha ang gusto nila. Ngunit ang hindi nila naiintindihan, bawat kasinungalingang sinasabi ay parang paglalagay ng bitak sa pader ng tiwala. Kapag paulit-ulit na ginagawa, darating ang araw na tuluyang guguho ang pader na yon at wala nang maniniwala kahit pa magsabi na sila ng totoo. Maaari pa na ang pagsisinungaling ng isang beses ay kaya pang mapatawad, ngunit hindi ang paulit-ulit. Kaya mahalaga na bata pa lamang ay ituro na ang pagiging tapat at ang pagkakaroon ng magandang asal. Dahil ang mga bata, sila ang mas madaling bigyan ng aral. Kung ano ang nakikita nila, yon ang kanilang ginagaya. Kaya dapat ipaunawa sa kanila kung bakit masama ang pagsisinungaling. Kung sa murang edad ay ituturo na sa kanila ang kahalagahan ng pagsasabi ng totoo, paglilinaw at pagiging responsable sa salita, lalaki silang may dangal at integridad. Dahil tunay na magulang din ang mag-aani ng anumang pag-uugali na naitanim nila sa kanilang mga anak. Katulad na lamang na ang pagsisinungaling, kapag natutunan na ng maaga, ay nagiging ugaling mahirap ng baguhin. Tunay man na ang katotohanan ay hindi palaging madali, lalo na sa damdamin. Minsan, ang katotohanan ay nakakasakit din. Pero sa huli, ang katotohanan pa rin ang magdadala ng tunay na kapayapaan ng isip at damdamin. Kaya sa mga mahilig magsinungaling, tandaan ninyo na ang katotohanan ay hindi kalaban, kundi kasama mo sa pagharap sa realidad. Maaaring hindi laging maganda ang katotohanan, ngunit ito lamang ang matibay na pundasyon ng tiwala at respeto. Ang pagsasabi ng totoo ay hindi lamang tungkol sa pagiging mabuting tao. Ito ay tanda ng lakas ng loob. Madali ang magsinungaling, pero ang magsabi ng totoo, lalo na kung mahirap, ay gawa ng taong matapang. At para naman sa mga magulang at guro na gumagabay sa mga bata, turuan silang magsabi ng totoo at magkaroon ng integridad. Turuan silang aminin ang pagkakamali, humingi ng tawad at itama ito. Dapat talaga mga apo, bata pa lang ay natuturuan ng magsabi ng totoo dahil mas mahirap na silang mabago kung kinalakihan na nila ang kasinungalingan. Kayo ba ay may mga taong nakilala na sinungaling kahit na bata pa lang? Ano rin ang inyong opinyon tungkol sa ating bagong kwento?
Naway may magandang aral kayong natutunan kung saan ang pagsisinungaling ay hindi nagdudulot ng maganda sa inyong buhay. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. V. Begiras, Army Dal, Hasmin Reyes, Reza Cambalisa, Irene Benavides, Vanessa Villo, at sa mga mananahi ni Jessa Vasquez, ang Bottoms Up Apparel Angels na sina Vanessa Ala, Vener Ala at John Mark Lamoste. Lynn Pedro, Rowea Hernandez, Wilaine Elicano, Rix Vlog, Elsa Havinya, Ives Marie Buhay Japan Channel, Bernie, It's Me Neri Domingo, Elise Padilla. Shout out din sa inyo, Kimberly Pahadan at kina Lola Edith Sereno, Lola Nena Lalata, Tita Eva Roque at sa Sereno Sisters, Merly Padilla, Elez Zel, Joanna Ibanez, Lea Lumentigar, May Ann Infante, Jessa Mozo at Nika Reyes, Maria Benitez, Maan Estrada, Tara Dabi, Pasiano Guerrero, Elgin TV Vlog, Ami Pacana, Noemi Garcia Pabunan, Liza Rosario, Migraine Girl, Marisa Villanueva, May 90. Salamat sa pakikinig nyo, Marco Nanes, Larry Gumangan, Christian Totika, Ivy Sandra Andan, Cherry Harvey, Assorted Love Hurts KSA, Liza Lynn Tizon, Marites San Pedro, Jenilyn Abrazaldo, Maria Tess Nape, Eina Sanera, Earl John Ramos at sa kanyang asawa, Mary Jenny Ril Rhea Batiduan, Batang Makulit Mini Vlog, Jen 1219. Shout out sa inyo mga mahal kong apo, Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marida Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng at Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua ng Subic Zambales, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Febe Rañada, Mike James Tapak, Will Maleses, Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasegawa, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Roslyn Mangilin, Cherry May Libiran, Robert Crimen, Razon Yao, Mil Rose Demate, Angel Cancelier, Jaime Constantino, Jennifer Makasinag, Alma Naong, Rachel Whitney, Pureza Tagiwalo, Gami Neil Francisco at sa kanyang asawa na si Dada Neil Francisco. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi niyong pakikinig mga apo.